Yun, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay September 23, 2025. Simulan po natin ang ating umaga sa chismis. Baka magalit na naman sa akin ng isang senador nito kasi yung isang senador, ako po ay binlock na eh. Siguro nakita niya yung, hindi ko naman sinulat na Jinggay eh. Pero sinabi ko sa programa ko na Jinggay. Eh yun naman kasi ang sabi ng Robby Tarosa, Jigay-jigay. Kaso lang itong chismis na sisimulan po natin, tungkol po dun sa isang senador na nasasangkot din sa anomalya. Walang iba kung hindi ito pong si Senador Joel Villanueva. Nakikita niyo ba ang nakikita ko? Ito po ay post ni Attorney Jesus Palsis, isang kakamping. Sabi niya, I commend Senator Joel Villanueva for supporting the beauty queen of Bukawe, Bulacan, Angelica Corporal. Thank you for supporting beauty pageants and the advocacies of Angelica Corporal, the director of Miss Universe Philippines, Bulacan. Kakaiba ka, Senator Joel. Binabasa ko lang, Senator Joel ha. Walang personalan to. Talong-talong mo si Senator Jinggoy and Cheese. Sino ba to? Yan, siya po ano. Tapos, eto. Nakikita niyo ba mga tol? Parang napaka-pungay ng mga mata ni Senator Joel Villanueva. Talagang cute na cute ang datingan ha. Tapos eto pa. Yan. Pero syempre, hindi naman natin tatalakayin ito mga tol kung wala po ito sa balita. At panoorin po ninyo ngayon ang balita kaugnay po niyan. May bagong bala ang netizens kay Senador Joel Villanueva. Patid daw kasi siya sa litrato ng kanyang umano ay side chick na may kapatid daw na kontratista. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Sa mga kababayan ko po sa Bulacan, huwag po tayong magpapadala sa mga nanggugulo at nagpapakalat ng fake news. Taga Bulacan ka lang ba? Ang pinaglilingkuran mo ba, taga Bulacan lang? Senador ka ng Pilipinas. Kaya dapat i-address mo sa lahat ng mga Pilipino. Pero baka naman sasabihin niya sa mga susunod na pagkakataon. Tama na. Sawa na po tayo sa paratang na walang pruweba na hanggang ngayon hinahanap pa ang ebidensya laban sa atin. Speaking of ebidensya, mukhang merong pasabog mamaya sa Blue Ribbon Committee. Samahan niyo po tayo sa pagsubaybay. Alas 9 po ng umaga magsisimula ang hearing diyan po sa Blue Ribbon Committee sa pamumuno ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Labanan na lang po natin ito sa tamang forum, sa korte. Ididimanda ko po sila at doon ko din po sila haharapin lahat. Huwag mo naman ako i-demanda, Joel Villanueva. Wala naman ako ginagawa sa iyo masama. Pero baka masama tingin mo dito. Walang demandahan ha. Sa kabila ng mga pagtanggi ni Senador Joel Villanueva sa mga paratang sa kanya at sa bantang dadalhin niya sa korte ang usapin, hindi pa rin siya tinantanan ng mga netizen o ng mga taong ayon sa senador ay gusto lang sirain ang kanyang karera sa politika. Ngayon, sa personal na buhay naman ni Tess naman nakatutok ang spotlight ng Eto na, personal na buhay na ni Tess Daman ang hinahalungkat ng netizen. Social network na Reddit. Sa Reddit account na Bulacan Anomaly, nakapost ang larawan ng babaeng kinilalang si Angelica Corporal. Grabe naman tong caption ng Billionaire News Channel. Masasaktan si Senator Joel Villanueva sa balita nyo na ito. Side chick reveal? Ba? Tapos may nakita ako nag-share, Nepo Mistress. Huwag naman kayong judgmental. Baka talagang advokasya ito ni Senador Joel Villanueva ang tumulong sa beauty pageant dyan sa Bukawe, Bulacan. Influencer nililing kay Villanueva. Ito siya Ayon po ito sa balita, Senator Villanueva. Pero ang nakakuha ng atensyon ay ang refleksyon niya sa salamin na nasa kanyang likuran, na kung iso-zoom, makikita ang isang lalaking nagsiselfone, katabi niya sa di kalayuan ng upuan. At bagamat anino, pero mukhang ang wangis ba ang Tagalog nun? No? Yung hugis. Pero wangis yata yung appropriate term Ay parang ayoko nang banggitin. Ayon sa caption sa post, sa gitna ng gulo sa gobyerno at bahang dinaranas, may isang kababayan sa Bukawi na nakaangat na sa buhay
Salamat sa ating butihing Senador Joel Villanueva. Isang open secret na umano sa nasabing bayan ang relasyon. Wow! Open secret ba talaga? Baka may mga taga Bukawi, Bulacan naman tayong manonood. Ano sa tingin ninyo? Totoo ba yan? Na Villanueva at Corporal na naging lakambini ng Bulacan. Kinu-question naman ng uploader kung paano na-afford ni Corporal na makapagbukas ng isang high-end spa, magmay-ari ng Kayo naman, masyado kayo mapaghinala. Influencer nga. Kumikita siguro ng malaki sa kanyang pagiging social media influencer. Huwag niyo masyadong paghinalaan. condo unit, luxury bag, at mamahaling relo at sasakyan. Isinasangkot din ng Reddit account ang kapatid ni Corporal na isa umanong kontratista ng pamahalaan. Yun lang, merong kapatid na kontratista ng pamahalaan. Kaya na-curious tuloy ang netizen. Jercor Solar and Construction, kontratista daw ng pamahalaan. Ano kayang kaugnayan nito ngayon sa mga flood control projects o infrastructures kung meron man, ano? Gamit ang kumpanyang Jercor Solar and Construction. Comment pa ng isang Reddit user, nagtataka siya na kagagraduate lang sa kolehiyo ay nagka-business agad ng wellness spa na nasa Visayas Avenue. Hindi lang ang kontrobersyal na larawan sa kondo na may hawak na aso, nag-share din ang isang Reddit user ng larawang magkasama sina Senator Tess Daman at Corporal sa isang okasyon na ayon sa ilang comment ay kaarawan ni Corporal. Hiningan natin ang komento si Senator Joel Villanueva. Bakit naman kasi magpipicture ng nakikita yung reflection? Subalit binura niya ang kanyang tugon. Una na niyang sinabi, bakit ka nagbubura ng tugon, Senator Joel Villanueva? Dami natin tanong, ano mga tol? Inalahat ng paninira ngayon sa kanya ay bunga umano ng pagbanggit niya kay Congressman Zaldico na sangkot sa budget insertions. Huwag po nating kalimutan, nag-umpisa po itong lahat ng ito noong yung name that cannot be mentioned, eminensyon ni Joel Villanueva, si Zaldico, na naglagay. By the way, itong si Zaldico baka wala na sa Estados Unidos kasi ang entrada ay August sa New York. Tapos umalis ng September dyan sa New York. Saan na ngayon si Zaldico? Pinapauwi na to ni Speaker Faustino D. 10 araw lamang binigay sa kanya. Yung travel order niya, kanselado na. Pero ang ganti nitong si Congressman Ko, magre-resign na lang daw siya. Kaysa daw na mapahamak siya dahil yung pagpapagamot niya daw, hindi daw kaya dito sa Pilipinas. Naniniwala ba kayo doon kay Congressman Zaldico na tinuturo nitong si Joel Villanueva? Ng napakaraming congressional insertion, lalo na sa ating lalawigan sa Bulacan noong 2023. Dahil po sa pagkakadawit ni Zaldico, nag-umpisa na ang pagkasira at pagbato ng putik sa ating pangalan. Sa taong bayan, wala po tayong tinatago. Hindi po tayo nagnanais mag-abroad. Okay. Nananatili po na nakatutok tayo sa tunay na trabaho. Amen? Amen! Hindi ko lang na-share dito yung parang pastor siya. Nakita ko sa Facebook kagabi. Nakalimutan kong itabi yung link. Ang maglingkod ng tapat at may malasakit. Bukod sa pagiging local director for Miss Universe Philippines Bulacan, kilala din si Corporal bilang isang influencer at may mga commercial endorsement din siya sa beauty at lifestyle products. And naman pala masyado lang talaga mapaghinala itong nasa Reddit tama naman siguro si Attorney Jesus Palsis. Kino-commend niya si Senator Joel Villanueva sa pagsuporta nito sa beauty queen diyan sa Bukawi, Bulacan. Services. Bukas ang Billionaire News Channel at Abante. Bukas Senator Joel Villanueva. Ang problema, dinilit mo yung sagot mo doon sa katanungan nila. Ano kaya yun? Bakit kaya dinilit ni Senator Joel Villanueva? Anyway, mas mahalagang tutukan natin ngayon itong malaking problema ng ating bansa kung saan maaaring sangkot di umano itong si Joel Villanueva. At napakaganda po nitong recap na ginawa po ng Billionaire News Channel Kasi dito, nakalatag yung chronology of events para hindi rin natin makalimutan. Pero higit sa lahat, masaya ako dahil ito ay pinangunahan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kung hindi po dahil kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi po mamumulat, I believe, ang 99%. Kasi yung 1%, mga balasubas yun yung mga kurap sa ating lipunan no? Kung meron po tayong 120 million na katao sa ngayon, kung 1% noon, di mga 1 milyon pala, di naman siguro aabot ang 1 milyon na taong gobyernong kurap, O sabihin na natin, 99% na lang ng mga Pilipino ang nakikipaglaban ngayon sa kanilang mga balasubas. Pasalamatan natin dyan
ang ating Pangulong Bongbong Marcos at panoorin po natin ang pagkakasunod-sunod ng mga impormasyon dahil po sa pagsiwalat na ito ng ating Pangulo noong pong nakaraang SONA. Binabaha ngayon ng corruption allegations ang ilang opisyal ng gobyerno, mga mambabatas at mga contractor dahil sa flood control scandal. Pero saan ba nagsimula ang kontrobersya? At paano nga ba ito nangyari? Narito ang report ni Hannah T. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Palakpakan ng mga kurap! Anak ng teteng kayo. Di naman lahat. Palakpakan yung mga kurap doon sa loob ng House of Representatives. Oh. Mga anak ng teteng kayo. July 28, pinaputok mismo ni Pangulong Bongbong Marcos ang issue sa flood control projects sa kanyang ika-4 na SONA. Nadiskubre niya kasing may palpak at guni-guni umano sa ilan sa mga ito habang may kickback o payolang natatanggap ang ilan sa mga kawani ng gobyerno. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo ang binuksan nyo lang ang pera. Parang dapat siguro nating konting baguhin yung sinabi ng ating Pangulo. Dapat ganito. Joke lang to. Baka magalit na naman yung mga loyalista sa atin. Sabihin, tinutuwid natin si Pangulong Bongbong Marcos. Nagpapatawa lang ako dito. Mahiya naman kayo sa mga anak namin. Kasi pagka natin, may mga nepo babies. Paano mahihiya yung mga yun sa mga anak nila? Binibigyan nga nila ng kung ano-anong mga kayamanan, di ba? Ganoon. Sarkastiko po yung statement ko na yun. Tuloy tayo rito. Isang linggo matapos nito, nilantad ni Senator Ping Lacson na lagpas 60 ang congressman na contractor pa. Sa ilalim ng batas, conflict of interest ito at posibleng lumabag sa Basahin natin yan. Noong 2022, pagsimula ng new Congress noon, natanong ko ang isang kaibigan kong congressman. Kasi curious ako, bagong bukas ang kongreso. Ilan ba kako sa bilang mo, ilan ang kontraktor dyan sa batasan? Sabi niya, huling bilang ko sa ngayon, 67. Pero alam ko na, meron pang iba. Kontratista? Yung congressman naging kontratista? Talaga nga naman. Ano kaya tawag naman sa senador? Kung kongresista naging kontratista, senador, hindi naman nangungontrata yung pinagbibintangan Di nangungumisyon, ang tawag na lang natin, senatong. Graft and Corrupt Practices Act. August 11, in-expose ni PBBM ang top 15 contractors na kumorner sa higit kumulang 100 billion worth of flood control projects mula 2022. Karamihan sa mga proyekto nila wala sa flood-prone areas sa bansa. Kasama sa top 3 ang dalawa sa pagmamayari ng mga diskaya, ang Alpha and Omega at St. Timothy. Bahagi rin ng listahan ang SunWest ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico, habang ang iba hinalungkat ng iba't ibang concerned individuals, maging ang media at nadiskubre nilang may substance. Napakalaki talaga ng tulong nito, mga tol. Kung hindi dahil po sa effort ng ating Pangulo, hindi malalaman ito ng marami sa atin Biruin mo tong mga top 15 contractors na ito, saka yung isumbong mo sa pangulo.com.ph, napakalaking tulong talaga. And ako'y naniniwala na bago pa magsona ang ating Pangulo, iniimbestigahan na to. Tingin ko nagsimula ito nung patalsikin bilang Committee Appropriations si Elizalde ko Naalala nyo last year? Tama, last year o January. Saka nung bineto ni Pangulong Bongbong Marcos, yung 190 billion plus sa GAA 2025. Tingin ko doon na yung nagsimula. Saka napakabilis naman gawin ng website. Kung biruin ninyo, nagsalita ang ating Pangulo July 28, SONA. Ika-3 SONA niya po yan. Tama ba? 2022, 23, 22, 23, 24. Hindi, ika-4 na SONA na. No? Tapos, after ng ilang araw lang, August 14 yata itong press conference na ito, mayroon ng isumbong mo sa pangulo.com.ph. Parang hindi ganun kadali kumalap ng impormasyon. Kaya sa akin pakiwari, SONA pa lamang, may mga impormasyon na talaga ang ating Pangulo na ilalahad niya talaga sa mga susunod na panahon at ganun niya yung ginawa niya. Hindi niya na lang inilahad sa mismong SONA. Kaya tingin ko dito, may patutunguhan talaga tong tinatahak ng ating Pangulo. At wag lang tayo masyadong mainip mga tol. May proseso kasi tayong pinagdadaanan dyan. Higit sa lahat, umiiral kasi yung due process sa kasalukuyan. Hindi po ito katulad ng nakaraang administrasyon na pag tinuro ka, sabi nga ni Atty. Claire sa kanyang press conference,
todas ka na. Tuloy po tayo dito. At ghost projects pala. Isinapubliko na rin kasi ni PBBM ang portal na sumbongsapangulo.ph para kita ng taong bayan ang detalye ng mga proyekto. Kinabukasan, lumabas ang report na tumanggap ng 13 million peso campaign donation sinooy Senate President Cheese Escudero mula sa isa sa top 15 contractors. Kaibigan niya pala si Lawrence Lubiano, ang may-ari ng Centerways Construction. Kinikilala ko, kaibigan ko, kababayan ko, tiga Sorsogon, contractor siya. Pero ang nakuha niya ay 5.4 billion di umano. Agarang dumepensa ang Senado at sinabing wala sa kanilang may kaugnayan sa maanumalyang flood control projects. Dito na naglitawan ang kani-kanyang probe o investigasyon sa bawat site ng mga proyekto. August 15, bumisita si PBBM sa 2 sites sa Kalumpit, Bulacan. Sa papel, completed ang projects. Pero on the ground, substandard ang mga materyales. Ang kontratista, ang Diskaya-owned na St. Timothy at isa pang malaking kumpanya na Wawaw Builders. Mismong aming team ang sumikap makakuha ng pahayag mula sa mag-asawang Diskaya. Umani na rin kasi sila ng batikos online matapos makalkal ng netizens ang tungkol sa mayoral race ni Sara Diskaya. August 19, unang salang ng flood control issue sa Senate Blue Ribbon Committee na pinangunahan ni Senator Rodante Marcoleta. Doon umami na si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan na may ghost project sa Bulacan. Pinatawag sa pagdinig ang top 15 contractors. Kakaiba din tong Bunuan na ito no? Maang-maangan pa Tapos yung anak kasama ng 2 pang individual. BBM nga yung acronym nila Bunuan, nakalimutan ko yung Berengay ba yun? Saka Maglangke. Basta BBM ang initials ang acronym nung 3 na yun Tumabo ng bilyones na kontrata dito sa flood control. Tapos sasabihin mo, di mo alam. Nagmamaang-maangan ka. Dapat mapanagot din itong Bunuan na ito, pinagkatiwalaan ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi ganito lang naman kasimple yan mga tol. Hindi naman makikita ni Pangulong Bongbong Marcos ang lahat ng galawan sa isang departamento na ipinagkatiwala sa iyo. How many departments meron ang executive branch of the government? Napakarami. Kaya yung alter ego niya, the secretary, dapat lubos na mapagkakatiwalaan. Pero yung tiwala na yun, tingin ko sinira nitong si Bunuan Kung ako nakaupo dyan, o siguro kayo, at kung tapat tayo, hindi pa pwedeng mangyayari na merong gara palang korupsyon sa iyong departamento na pinamumunuan. Imposibleng hindi mo malalaman yun. Kung magkaroon man ng korupsyon, hindi ganun kalaki. Ito, napaka-massive. Widespread. According to Mayor Benji Magalong, nung una, akala niya widespread lang, no? Pero hindi niya akalain na napaka-massive ng flood control corruptions. At hindi lang sa flood control, sa iba't iba pang infrastructures project, particular ng DPWH. Oo, nandun na tayo. Nadatnan mo yan dyan sa DPWH. Pero hindi ba pwedeng ikaw yung maging daan para magkaroon ng pagbabago? Kung matino ka talaga na secretary, yun ang kagad na iisipin mo Anyway, ang mahalaga wala na siya dyan at ngayon sumasalang na siya sa investigasyon. Si Bunuan ay pinatawag na ng ICI Nakausap na po ito ng ICI, yung Independent Commission for Infrastructures. Pero hindi po nilalahad ng ICI ang kanilang mga findings. At yan ang disadvantage dito sa ICI sa parte ng perception ng publiko Kaya naman pagdating po sa mga legislative inquiry, doon naman tayo napapaboran dahil nakikita po natin kung ano po yung mga kaganapan sa pagtuklas ng katotohanan. Tuloy po tayo sa pakikinig at panonood dito. Nilantad ni PBBM pero halos kalahati lang ang dumalo. Wala rin doon ang Diskaya couple. Kinabukasan, nag-back-to-back ang revelasyon ng Pangulo at ni Lacson. Binisita ni PBBM ang isang 55 million river wall project sa Barangay Piel sa Baliwag, Bulacan. Pero ang dinatnan niya, guni-guni lang. Kasabay niyan, nag-deliver ng bombshell privilege speech si Lacson na tinawag niyang flooded gates of corruption. Idinetalye niya na ang modus o scheme sa sabwatan ng DPWH at mga kontratista ang malala. May share din umano ang mga mambabatas o proponent ng mga proyekto. At pinupuri natin si Senador Lacson dito. No? Hindi man siya pinalad na maging Pangulo dahil tinalo natin siya. Hindi natin siya binoto. Binoto natin si PBBM. At least tinutulungan niya ngayon ang ating Pangulo na labanan ng korupsyon. Hindi po biro itong ginawa na ito ng ating senador ngayon. No? Na i-expose ang kaparaanan ng korupsyon, particular dito po sa DPWH. Bagamat
wala naman siyang pinangalanan sa kanyang mga exposition or expose, alam naman natin na marami talagang mga kongresista ang damay po dito. At sa kabilang dako, hindi lang dalawa siguro ang madadamay na senador sa tingin ko dito, no? Kaya yung mga nagpo-propose ng i-abolish ang Senado, dati yun ang gusto ko pero ngayon nagbabago na isip ko. Manatili na yung system. Ang kailangan lang talaga baguhin yung mga tao. Kasi kung i-abolish natin ang Senado, magiging unicameral tayo, House of Representatives. Ang daming ang buhaya sa House of Representatives, di ba? Ang maganda nga ngayon mga tol, maging objective tayo dito, wag tayong kumampi sa both houses. Nagbabantayan sila, di ba? Binabanatan ng Senado ang House of Representatives at nababanatan ng House of Representatives ang Senado. Panalo po dyan ang taong bayan kung tutuusin dahil nagkakaroon ng check and balance. Kung hindi nagbanatan ng dalawa na ito, hindi nagtuturuan, hindi magkakaroon ng malawak na investigasyon dito. Hindi mamumulat ang kaisipan ng taong bayan sa mga problemang dinudulot nila. Kaya I suggest, opinion ko lamang ito, kung ito naman po inyong tatanggapin, huwag na po nating isulong yung pag-abolish sa Senado. Kasi baka pagkawala na po ang Senado, yung House of Representatives, manalasa ng manalasa sa pondo ng bayan. Ano? Hindi naman lahat, pero mahirap na. Mas maigi na yung meron talagang check and balance. Ang kailangan lang talaga natin dito, yung pagboto sa tamang tao. Naging tanga tayo sa pagboto kamakailan at sana wag na pong maulit ang ating katangahan. Pasensya na kayo, ganun talaga Binoto mo si Sara Duterte, hindi ka ba tanga? Binoto ko, tanga ako. Binoto ko si Robin Padilla, hindi ba ako tanga? Tanga ako, binoto ko Pero ang mahalaga, nare-realize na natin. Ganun lang po yun. Tuloy po tayo dito. Sa tagal ko na rin pong nagbubusisi ng pampasang budget, ang pagkakaalam ko po, masalimuot ang proseso ng paggamit ng unprogrammed appropriations under the Special Purpose Fund para mag-augment sa ilang items under the regular budget. Nagpatuloy ding maglitawan ng substandard at malagos projects sa mga report ng media. Mas lalong umani ng batikos ang Diskaya couple nang lumitaw ang kanilang rags to riches interviews. Doon nalantad ang higit kumulang 40 luxury cars ng Biruin mo, nung mga unang pagkakataon, hindi pa pumapasok sa politika, ibinlag ng iba't ibang personalidad, hahanga ka Biruin mo, from rags to riches. Possible pala yun na mahirap ka lang dati at dahil sa pagsisipag mo, magiging multi-billionaire ka. Anak ng teteng, malalaman natin, ninanakawan pala tayo. Grabe, di ba? Kaya maraming salamat talaga sa inyo, Pangulong Bongbong Marcos. Pero itong sa Diskaya Spouses, actually, sinimula na po ito dito sa amin ng aming mayor. Hindi pa pumuputok ang flood control project anomalies. Hindi pa tumatakbo sa pagka-mayor itong si Sara Diskaya. Way back 2023 pa lamang kung di ako nagkakamali sa petsa. Pinupuna na, even 2022, pinupuna na ng aming mayor dito sa Pasig ang mga kumpanya nitong si Sara Diskaya. Kaya nga marahil ang naging dahilan nito, kalabanin si mayor talaga para pabagsakin siya Kasi pagka natalo niya si Mayor Vico, wala nang pupuna sa kanila dito sa Pasig. Mag-asawa, August 24, lumitaw ang unang kaso ng bribery sa flood control scandal. Arestado si dating DPWH Batangas official Abelardo Calalo matapos umanong suhulan si Representative Leandro Leviste para hindi niya imbestigahan ang mga proyekto sa probinsya. Ilang araw din pinuna online ang lavish na pamumuhay ng Nepo. Yung nahuli na yon na district engineer dyan sa Batangas, ibig sabihin niya, nagpapakita lang talaga na hindi isolated ang nangyayari sa Bulacan. Kung nangyari sa Bulacan, may grupo ng sindikato, malamang grupo din ng sindikato itong sa Batangas and elsewhere. Di ba? Grabe talaga ito mga tol. Tingin ko pagka dumating ang punto na magkakapsingilan na rito, mapapanagot na, matatapos ng investigasyon, baka kulang ang pasilidad po natin sa mga city jails. Kasi pagpalagay ninyo, sa isang syudad, ilang kaya makukulong dyan na personalidad? O ipagpalagay natin, baka hindi bababa sa 100 dito. Ang dami talagang madadamay dito. Sa Bulacan pa lamang, ilang ng personalidad ng sangkot. Imposible na doon lamang sa mga binabanggit na pangalan ngayon, Henry Alcantara down to JP Mendoza, Bryce Hernandez,
marami pang mga sangkot dyan. Mga nagre-release ng pondo na hindi kine-question, hindi man lang naghihinala, may negligence ba sila? Dapat malaman din yan. Kasi kung wala pong sabuatan ang mga ito sa ibang taong gobyerno, hindi mangyayari ito. Imposible na makakapag-release ka ng ganong kalaking pondo, makukuha nila, mapagnanakawan tayo ng itong tatlo lang ang gumagawa. Napaka-imposible po nun. Ngayon, dito naman, mga nepo babies, sabi nila, ang kasalanan daw ng ama, wag isisi sa anak. Ang problema kasi, hindi nyo masisisi ang netizen. Dahil pera po ng taong bayan ang pinag-uusapan dito, tapos nakikita namin na yung mga anak ninyo namumuhay ng marangya, tapos hindi naman maipaliwanag kung saan galing yung mga kayamanan na ipinapakita nila. Kaya makikriticize talaga, partikular ang mga anak nito pong mga politiko di umano nasangkot, pati yung mga kontratista dito sa katiwalian sa ating lipunan sa kasalukuyan. Susi, maraming salamat po at shoutout po sa inyong lahat ha. Pasensya na, hindi na muna ako nag-mention ng mga comments ninyo kasi I have to focus muna dito po sa ating tinatopic, dahil pagka pinanood po kasi ito ng replay, disadvantage para doon sa nanonood ng replay. Anyway, tuloy tayo rito. Babies, mga anak ng malalaking pamilya sa bansa. Bunsod nito, ipinag-utos ni PBBM ang lifestyle check sa mga opisyalis ng gobyerno. Pinaburan niya ng ilang mga senador. Kasabay nito, nilantad ni Lacson ang kalakaran sa PICAP o Philippine Contractors Accreditation Board. Ito ang attached agency ng DTI na sumusukat sa kakayanan ng mga kontratista para makapag-operate. Ayon kay Lacson, humihingi raw ng 2 million pesos ang PICAP sa mga kontratista para mailakad ang papeles nila. August 31, bumitiw sa pwesto si Bunoan bilang kalihim ng DPWH. Yan sa kabila ng nauna niyang pahayag na hindi solusyon ang pag-alis sa pwesto. Graceful exit na lang yun, tingin ko. Baka ang katotohanan dyan, pinagbitiw na talaga yan sa pwesto. Kasi, biruin mo, ngayon sinabi niya, hindi ako magbibitiw, kailangan ako mismo magresolba dyan sa problema na yan. Tapos kinabukasan nagbitiw. Kaya hindi nila tayo mabubola dyan sa bagay na yan, lalong-lalo na ito si Bunoan. Binigyan ka na lamang ng graceful exit, pero hindi ibig sabihin nun, lusot ka na. Patuloy kang iimbestigahan at ngayon gano'n na nga yung ginagawa. And we are hoping na managot itong si Bunoan. Di ako naniniwala na ngayon na wala po itong kasalanan. Negligence, kasalanan pa rin yun. Incompetence, kasalanan pa rin yun. Pero malakas ang pakiramdam ko na merong intent talagang hindi maganda itong si Bunoan. Unang-una, yung anak niya, kontratista. Dating sa issue sa flood control, agaran siyang pinalitan ni Secretary Vince Dizon at una sa agenda niya ang pagtanggap ng courtesy resignations ng DPWH officials. Kasabay nito, humarap na ang mga kontratista sa Senate Blue Ribbon Committee. Umamin si Sara Diskaya na hawak at kontrolado nila ang 9 na construction firms sa bansa. So, contractor na po kami for 23 years. So you're saying that the television station and the persons interviewing you edited your answers? I think so, sir, kasi I did mention that I was doing local government as well as private po. Napaamin din siyang nag-compete ang ilan sa mga ito sa iisang bidding. Ibig sabihin, tataas ang tsansang sa mga diskaya lang din mapupunta ang proyekto. Bidding-bidingan ang tawag dito ni Senator Erwin Tulfo. Kinabukasan, naglunsad din ng investigasyon ang House Tri-Committee. Doon umamin din si Lubiano na nag-donate nga siya ng 30 million sa kampanya ni Escudero. Inudyok din ang House Infra Committee members na i-disclose ang kanilang kaugnayan sa mga kontratista. Yan ay para masigurong hindi whitewashed ang investigasyon. Kinabukasan, sinibat ng Bureau of Customs ang luxury vehicles ng mga diskaya. Revoked na rin ang lisensya ng 9 na construction firms nila, kabilang ang St. Gerard na kilala sa Pasig City. Naghain pa ng Immigration Lookout Bulletin Order ang DOJ para sa mga sangkot sa flood control scandal. Kinabukasan, naramdaman ang galit ng ilang flood control survivors. Kasamang ilang grupo, pinagbabato nila ng putik ang gate ng St. Gerard ng mga diskaya. Nasundan pa ito ng isang maling-mali naman yun sa to lang. Kasi pribadong pag-aari po yan ng diskaya. Hindi sa kinakampihan ko ang diskaya. Pero siguro kung may mga ganyang protesta, mas i-direct natin sa mga politiko. Hayaan natin na i-prosecute ng gobyerno itong mga pribadong individual po na ito at mapanagutin po sila. Tingnan nyo, ano ang kinahinatnan po ng protesta na yan? Kaso nila. O baka ma-misinterpret nyo na naman ako, paganahin po natin ang ating isipan dito. Ang pinupunto natin,
kung tayo po yung magpapahayag ng ating saloobin, dapat naaayon po sa batas. At paglabag po sa batas, ang ginawa po nila doon po sa property, private property ng Diskaya. Kaya sinampahan ng kaso ang ilang pong mga protester dito. At mamaya matatapik po natin yung paglabag sa batas din na ginawa ng mga protesters last September 21 dyan po sa Ayala Avenue at sa Mindiola. Yun ang pinaka-worst na sitwasyon na na-encounter po natin sa mga protesta for this administration. Mga walang hiya, yung mga tao na yon. Grabe, pinagsisira nila yung mga property ng local government unit ng Manila, private property. Sinaktan nila ang napakaraming mga pulis, ang daming mga nadamay na mga bystanders, mga onlookers lamang. May mga matamaan pang nasaktan na mga mainstream media personnel. Ganon ka walang hiya. At naniniwala ako na mapapanagot ang mga yon. Mamaya sa re-reaksyonan natin balita sa pagpapatuloy po ng live stream natin, makikita po ninyo yung mga tinutukoy natin na yan. Isang protesta ng Akbayan Youth bilang pagbuna sa malaguni-guning proyekto ng mga kontratista. September 8, nilaglag ng mga Diskaya ang di umano'y tumatanggap ng kickback mula sa mga proyekto. Nasa hindi bababa sa 15 congressmen at I'm sorry, Ayala Bridge. DPWH officials ang nilantad nila. Doon, nadawit na ang pangalan ni na dating House Speaker Martin Romualdez at Representative Zaldico. Yan. Dapat maimbestigahan talaga si former Speaker Martin Romualdez dito kasi hanggat hindi nagkakaroon ng malinaw na investigasyon sa kanyang di umano'y partisipasyon dito, patuloy pong masisira ang kanyang pangalan. Siyempre sa ating mga sumusuporta sa kanya, hindi tayo naniniwala dyan. Pero yun lang ang tanging paraan na hindi naman iniiwasan nito pong si Speaker Martin Romualdez, former Speaker Martin Romualdez. Willing siyang magpaimbestiga dahil ayon po sa kanya, wala po siyang kasalanan. Imelda Uwamil Tolentino, maraming salamat po sa inyong super sticker. Kinantat o dinitain naman si dating DPWH Bulacan Engineer Bryce Hernandez dahil sa pagsisinungaling umano nito sa casino activities niya. Pagdating ng hapon, nagkakudeta sa Senado. Pinalitan si Escudero ni Senator Tito Soto bilang Senate President. Pinalitan din ni Lacson si Senator Jinggoy Estrada sa pagka-Senate President pro tempore, habang si Senator Joel Villanueva pinalitan ni Senator Mig Zubiri bilang Majority Leader. Kinabukasan, napakalaki nung dinulot na maganda niyan, yung change of leadership diyan po sa Senado. Kasi sa totoo lang, declining talaga ang integrity saka reputation nitong Senado sa harapan po ng publiko Halos wala nang naniniwala. Ang naniniwala na lang sa Senado yung mga supporter ng mga politiko na nandiyan. Pero majority po ng mga Pilipino, wala nagbabagsak na sa kanilang paniniwala yung hindi magandang reputasyon sa kasalukuyan noong mga panahong iyan ng Senado. Dahil po nagkaroon ng pagbabago, kahit paano medyo gumaganda ngayon ang perception ng publiko, di ba? Ramdam naman natin sa mga kapwa po natin sumusubaybay dito, even sa inyo. Simula nung napalitan ng Senate President, lalong-lalo na ang Blue Ribbon Committee Chairperson, tumataas ang pagtingin unti-unti ng mga kapwa natin Pilipino diyan po sa institusyon na yan, in particular sa Senado. Hindi nakalusot ang mga senador sa issue. Inihayag kasi ni Hernandez na tumanggap daw ng kickback sina Villanueva at Estrada sa daang-daang milyong proyekto sa probinsya. Agaran itong itinanggi ng dalawa. Naglabas pa ng pictures si Hernandez para patunayang totoo ang pag-deliver ng pera sa hindi pa niya tinutukoy ng mga proponent o mambabatas. Nilantad pa ni Lacson na ang anak ni dating Secretary Bonoan, business partner ng Global Creek Builders, ang kumpanyang umani ng bilyones na proyekto mula 2018. September 11, pinirmahan na ni PBBM ang isang executive order para bumuo ng ICI o Independent Commission for Infrastructure. Yun ang fact-finding body para imbestigahan ang korupsyon sa flood control projects sa huling 10 taon. September 15, naatasan si dating Supreme Court Justice Andres Reyes bilang head ng ICI. Sa parehong araw, sinabi ni Senador Estrada at Villanueva na handa raw silang buksan ang kanilang bank accounts para patunayang wala silang kickback na tinatanggap. Kinabukasan, umugong na rin ang kudeta sa bahagi ng House of Representatives. Bukod pa rito, nagpatuloy ang investigasyon ng DPWH sa mga maanumalyang proyekto, kasama na rin ang ICI. Pagdating ng September 17, tuluyan nang nag-resign si Representative Martin Romualdez bilang House Speaker. I have made a decision today with a full heart
and a clear conscience, I tender my resignation as Speaker of the House of Representatives. Pinalitan siya ni Isabela Congressman Boji D. Katanggap-tanggap ang galaw na ito para sa palasyo pero hindi natigil ang turuan at iringan sa Kongreso. Mula nang makudeta sa Senado, lumitaw si Escudero para ipaalalang huwag ilihis ang issue sa flood control. Direkta kasi siyang inakusahan ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno na isa sa nasa likod umano ng pagsingit ng items sa 2025 budget. Kasama raw niya si Ko. Paalala ni Escudero, huwag i-absuelto si Romualdez at huwag kalimutan ang issue sa mga anomalya sa proyekto. September 18, pinangunahan na ni Lacson ang Senate Blue Ribbon Committee probe bilang chair nito. Doon nagkasundo ang mga senador na i-detain na si Curly Discaya dahil sa paiba-iba nitong sagot tungkol sa kung bakit absent ang asawa niyang si Sara. Detention na rin ang inabot ng dalawa sa BGC Boys o Bulacan Group of Contractors. Sina dating District Engineer Henry Alcantara, Engineer JP Mendoza, tumangging involved sa pagkulimbat sa pondo ng mga proyekto. Gumalaw na rin ang DOJ sa pag-assess sa Witness Protection Program request ng mga kontratista. September 19, nag-turn over si Hernandez ng luxury car habang nag-tell all sa ICI. Simbolo raw ito ng full cooperation niya sa investigasyon sa flood control scam. At ngayong araw na ito, magpapatuloy ang ika-4 na hearing ng Blue Ribbon Committee sa pamumuno ni Senador Panfilo Lacson. Aabangan natin yan mamaya mga tol, subaybayan natin, live stream tayo dyan. Kaya sa ngayon, pansamantala muna tayong mag-e-end stream in a separate topic yung kay Chavit Singson. Hindi kasi natin natapos kahapon. Nagkaroon ng technical error dito sa atin, nawala ako sa ere. Tapos pagbalik natin, kaunti na lang yung nanonood at the same time, inabot na tayo ng mahigit 1 oras. Kaya minarapat na lang natin na putulin muna at ngayon ipagpatuloy po natin yung ating reaction sa mga pahayag nito pong si Chavit Singson kung saan tinuturo niya si First Lady Lisa Marcos, Speaker Martin Romualdez na nasa likod daw po ng mga nakamask na nag-violent protest diyan po sa Menjola and along Ayala Bridge. Hanggang dito na lamang. Shoutout po sa inyong lahat. Kita-kits tayo sa mga susunod lamang na minuto. I-prepare ko lamang yung ating live streaming. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.